alam ko yung kaya kong isakripisyo para maayos yung relationship. Like, hindi sa akin mahirap to prioritize other people. If you're in a relationship, especially yung mga long-term na, you're not just in a relationship with that person, you're in a relationship with a family, with the friends. Alam ko ayoko na. Alam ko talaga ayoko na. But I waited until that person is the one breaking up with me para lang ma-justify ko na, at least siya yung umalis sa relationship. Siguro nag-work sa akin, hindi ako sentimental na tao. Yung hindi ako yung ganyan, napamahal na ako sa ganyan. Hindi, para pag hindi ako masaya, hindi ako masaya. Hi, Talk Sheeters! Welcome to another episode of Talk Sheets with Ice, And Liza, where we strip down and bear it all under the covers. where we talk about love, identity, and all the shit that matters. And special thanks to Bo's Coffee. Oy, Ayan, gusto ko yung kape na yan. Kape. Ayan, Kape, ayan sila. yan. So today guys, sobrang extra special kasi kitang-kita na naman. Oo nga. May Yes. extra Actually, suot ko yun pag natutulog ako. Sila-feel niyang tumanda na siya today. Hanggang ano na to? So this is 1 week. my love's birthday episode. So happy birthday, sweetheart. So, nire-remind ko lang sa'yo, birthday episode. So, dapat ngayon talagang extra mabait ka rin sa akin. Feeling ko pangit yun. Huwag natin isa-sacrifice yung show para lang dahil sa birthday. Gano'n na. Walang Hindi, special pero treatment. dahil special ang birthday mo, nag-invite tayo ng live audience. Mayabang ka-birthday. tayo, may live audience tayo ngayon. Yes. Siyempre, dahil dyan, siyempre, kailangan natin kumanta ng happy birthday. Ready na kayo, guys, kumanta? Okay. Hi, everyone. Thank you for coming. 10. Happy birthday to you! Happy birthday! To you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday Oh my God, my favorite cake. Yeah, Okay. blow me, char. Blow the cake. Blow the Mamaya na candle, yun. blow the candle. Ano ka ba? PG yata tayo today. Alam nila to, pumunta sila dito. Okay. Okay. Ano ba, mauubos na yung kandila? Bilisan mo! Ayoko na tuloy. Ba't ka kasi ganun mag-wish talaga? Wala ka na sa commercial. Tatanggalin kita sa wish ko. Wow! Hindi, pumasok ka rito. Dapat nakapajama ka eh. Hindi kasi lagi niya akong tinitiis. Lahat doon ng ginagawa ko mga moments. Parang cinematic. Oo, parang kunyari may natapon siyang ganyan, tapos pupulutin niya. So kapag pulot niya, ganun mo siya. Kami dalawa lang naman. Hindi ko napapansin. Hindi ko talaga napapansin. Inagaano ako ng hair. Ano siya ng buhok, ring blower. So, pag-usapan natin, syempre 'di ba, sabi nga nila, habang nagle-level up tayo, tumatanda tayo. Meron tayong mga habits na iniiwanan na rin, 'di ba? Mga habits na parang hindi na sakto sa natin gustong pumunta ang buhay natin, 'di ba? Ano yung mga habits na feeling ko dati meron ako, pero nawala na? Nagbibigay na ako ng pagkain ngayon. Oo nga. Yun yung parang pinaka-growth mo na nakita ko. Like, marunong ka na mag-share ng food. Well, sinabi na naman niya sa akin na ganun siya. Na parang, pagpunta ka sa restaurant, orderin mo na kung anong gusto mo. 'Di ba? Kunin mo na yan. Kasi, and ako naman, I didn't take it seriously. So, syempre, minsan pag nandun ko sa menu board, parang overwhelmed ko sa dami ng pagkain. Hindi mo alam kung anong gusto mong orderin. Tapos parang, feeling mo, busog ka. Pero pag kinakain na ng kasama mo, parang gusto mo palang kainin yon, 'di ba? Parang mas masarap kainin yung kung ano yung in-order nila. Chicken Joy? First time? Yung in-order ko, parang ang boring-boring na bulalo. So, nakita Bulalo ko siya chicken kumakain. joy yun. Sabi niya, love, order mo na kung gusto mo O di, hindi, okay lang. Pakit pa ako. Parang bago pa lang kami sa relationship nun. Kumakain siya, nakita ko yung chicken joy. Isang buong balat talaga, nandun sa gilid. Sabi ko, Tinanggal ko yung balat. Okay. Kasi paborito ko yung balat. So, di ba,
save the best for last. Oo. Okay. Baliktad yung interpretation ko. So, Ay, ayaw niya. So, tinanggal kong gano'n. So, kumakain ako. So, alam mo, itsura yung talagang, di ba, minsan yung balat, yung pagbuong kuha mo, talagang buong-buo siyang, Oo. Tapos si Ice, wag kumain talaga siya, kailangan nakaportion lahat sa kutsara. 'Di ba? Konting ketchup, konting itlog, konting kanin. Talagang kailangan yung bite na yon. It's the perfect bite or it's a course. perfect spoonful. of course. So, syempre, habang inaayos niya lahat yon, nakita ko, uy, ayaw mo na? Yum, 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 yum. Talagang nakita ko yung mukha ni Ice, oh. Oh, ayaw mo? Bibigay mo sa akin? Dadamutan mo ako? Hindi, sa'yo na yan. Growth. Growth. Masakit eh. Masakit. Mahirap ibigay yung balat. Pero, yun yung naging mahirap makipag-break up sa balat, di ba? Mahirap naman talaga. Pero yun yung nirealize mo, kaya mo pala Hindi rin. na mag-give up ng mga bagay-bagay para sa tao. Hindi rin. Bakit? Priorities lang, balat away. Siyempre, ayoko makipag-away. So, bigay ko na yun. O ba't mo naman in-expect talaga at in-assume talaga na mag-away tayo? Yung itsura mo kaya nun. Dadamutan mo ako? Parang ano. Tinuturuan na kita na mag-share. O marunong na ako. O ikaw, puro ako. Ako, di ba, meron tayong mga New Year's resolution. Ako, pag birthday ko, doon ako talaga nagkakaroon ng mga reflection about like what I want to do with my life or ano yung mga kailangan kong baguhin. Kasi, honestly, kanina, yung mga pa-blow-blow ng candle na yan, I take that seriously. Like, naniniwala talaga ako dyan. So, talagang pag nag-wish ako, talagang... Naman. Pag nag-wish talaga ako, talagang alam ko, diretso ako dun eh. Di ba? I think yung growth sa akin is, whenever we have, yun nga, pag napufrustrate ako sa'yo, dahil nga, si Ice, hindi siya talaga confrontational na tao. Yun talaga yung pinaka magkaiba sa personality namin. Ako, I want to really listen kung ano yung pinanggagalingan niya. I want to understand kung bakit siya nagagalit or bakit siya nainis. And it can be the smallest thing kasi kami, we don't believe in Don't sweat the small sweat the small stuff. Sa amin, it's the small stuff that really creates this big stuff na hindi mo na kayang i-address dahil nagpatong-patong na siya. So, kahit na nabwisit siya dahil in-ignore ko siya o kaya nagselo siya about something o kaya meron akong hindi sinabi sa kanya, like, I want us to talk about that. Gawin na nila agad. So, pag ganun ka, na talagang andun ka pa rin, you fall back into your habit na hindi mo pa rin ako i-confront or hindi mo pa rin sasabihin, I think I'm a lot more patient now. Totoo naman. Pero ba't gano'n ang lalim nung sa'yo, akin balat ng manok? Okay. Bakit? Para sa'yo malalim yun. Totoo naman. Malaking bagay sa'yo yung pagiging madamot, Wow! Grabe! No, it's a trauma response. You know, when Ice was growing up, imaginein mo. Disclaimer lang sa pagkain ko. Okay? Doon ako madamot sa Kaya pagkain nga, ko. ito na nga, ine-explain ko na Kasi nga. magiging madamot, parang ang damot ko talaga. Okay, makinig ka muna hanggang matapos ako. Sige, diba? Pwede ba yun? 2 hours? Ayan na, wala na tuloy ako. Ayun, okay. So growing up, Ice grew up in a huge household. Kasi nga, di ba, he has been the breadwinner of the family. Imagine, he shares everything. Di ba? Lahat. Because, kumbaga, nasanay. Di ba? At 3 years old, nagtatrabaho ka na. There's certain habits or mga patterns na talagang expect na nila na gagawin mo. So siya, you know, pag nilagay niya yung isang chocolate, best believe it, pag nilagay niya sa ref yun, wala na yun. So, yung mga ganung maliliit na bagay na, ito na nga lang yung sa akin eh, then, tago ko na lang. So, dadalan na yun hanggang lumaki siya. Hindi ka niya pagdadamutan kung anong gusto mo. Like, he will really, order ka. Kahit ano pa yan. Like, he will really give it to you. So, feeling ko, hindi siya maliit na bagay. Mukha siyang balat ng manok. Pero, Totoo naman. di ba? It's healing for you. Di ba? Happy birthday! Happy birthday. Thank you. Alright, I'm so healed right now. Okay. O, game. But sabi nila, growth often starts when we learn to quit the things that are no longer good for us. Kasi, kaya nga sinasabi nila, you have to cut the cycle. Kasi hanggat hindi mo natututunan yung mga bagay na tinuturo sa atin ng bawat sitwasyon, paulit-ulit-ulit yung cycle na yan. And of course, speaking of, quitting and letting go, so tonight,
ito pag-uusapan natin, birthday na. Tonight, we'll be talking about breakups. Okay, specifically, the signs that your partner may be thinking about ending the relationship. Ako, marami si Lisa niyan. Oh, happy birthday ulit. Happy birthday ikaw ulit. rin marami nito. Oh my God. Talagang malalaman nyo talaga si Ice like pag-break dahil lang mabaho yung paa. And that leads to us. To us. And that leads us to a question many of us don't even want to ask. When is love no longer enough? Naks. Tayo, naghiwalay din tayo, di ba? Ba't mo ako sinabihan nun dati? Na ano? Baka maghanap ako ng iba dito, yung ganon. Eh, Ayaw mo na sa akin nun. Sinungaling ka nun eh. Diba? Kabit na nga ako, ang ini-expect ko lang sa'yo, maging honest ka sa akin kung makikita ba kita dun sa kung saan kita ayoko makita or kung sinong kasama mo, para handa ako, kasi hindi mo sasabihin sa akin, tapos bigla makikita kita dun, pero hindi mo inalam kung bakit, di ba? There's always a reason behind the act. But you didn't even bother to ask me that. O bakit? Tinanong mo rin ba ako? Yung sinabi ko sa'yo, away tayo. happy tayo, happy birthday. Tinanong mo rin ba ako? Ba't ko sinabi sa'yo yun? Na siguro, Ano? I might find other girls here. Ba't mo sinabi yun? Ba't nag-walk out ka? Pero yun na yung breakup natin. Naiintindihan mo yun? At least nagkaroon tayo ng See, breakup. Kasi guys, don't romanticize closure. Sometimes, akala natin kailangan natin ng mga final words, kailangan natin ng, di ba? Visit na visit tayo ang pangit naman natin mag-break up. Pero yun eh. Naglandian pa tayo after. Nagkikita pa rin tayo after. Anong Hindi, klase breakup yun? Hindi, Tapos pero- mag-asawa na tayo ngayon. At Pero least aminin mo, nag-break tayo. naghanap ka na ng iba pagkatapos noon. Hindi na maagad, Hindi, nagkita pa tayo eh. Okay, masan na tayo? Okay, so ito yun. What hurts more? Being left or choosing to leave? Pareho. Magkaiba lang siya ng level ng hurt. Kasi 'di ba, being left can be very, very painful. But after a while, you'll realize and you look back, when it happened, the sooner that it revealed the truth to you. 'Di ba? Sabi ko nga dati, I was in a relationship and alam ko na parang hindi healthy tong relationship na to. The longer I stay in the relationship, the more that I'm depriving myself of the opportunity to find the right one. Andito ka, you're stuck, alam mong pareho na kayong hindi masaya. Or kumbaga, ikaw na lang yung naghahanap ng way para ma-save yung relationship because you're so afraid of the future that you will never have with this person. Pero hindi mo alam na yung tamang tao para sa'yo, nag-antay lang pala or andyan lang talaga siya. And as long as, while you are in the relationship, di mo siya makikita. I mean, that's actually how I found you. Diba? Stop it! Happy birthday! Birthday! Hindi, ako kasi parang once ko lang na-experience na iisipin ko. Na Na ikaw nakipag-break? Hindi, na ako yung iniwan. O, kita mo na. Sorry, gwapo eh, di ba? Hindi, kasi ganyan ako mag-isip. Pag hindi na ako masaya, what's the point? So, parang the only time I think na talaga masasabi kong iniisip ko kasi, okay, yung first girlfriend ko na buntis, obviously hindi ako yung ama. So, iniisip ko, kung ako ba yung brinake o ako yung nakipaghiwalay. Parang nung una, parang, okay lang, ganyan-ganyan. Pero parang, pagkatapos, parang, bakit? Parang ganun ako. Pero what did you feel when you of course, obviously, may iba siya dahil nabuntis siya eh. Kasi nung time na yon, immaterial sa akin kung may iba siya eh. Kung nafe-feel ko na binibigyan pa rin niya ako ng pagmamahal at oras. Really, hello, naging kabit nga ako, di ba? Yeah. So, okay lang nun sa akin. Pero, nung nakikita ko na parang ako pa rin yung humahabol, ako pa rin yung, bakit ka kakabulin? May ganun ako. So, parang ever since, naging ganun yung ugali ko. May nakita lang akong, bilang Virgo, may pagka, especially when I was younger, may pagka-immature ako in terms of may pagiging perfectionist na sometimes umabot sa point na may pagka-physical na rin. Yung, alam mo yun? Oo, fault finder ka. Fault finder ako. So, Ako baliktad. Ako naman yung hanggang sa huli. Yung ayoko yung meron akong masabing what if.
Yung parang, I can look at you in the eye and say, ginawa ko lahat. Hindi, Yun, ayoko I'm rin namin masasabing what martyr. if. Pero I think, iba yung hangganan natin sa what ifs natin. Kasi, madali sa akin yung... Grabe yung hangganan mo. Mabahong paa, bye. Hoy, hindi naman. Pag may hindi rin siya magandang ugali, tas mabaho pa yung paa. I mean, double whammy yun, di ba? Siguro may standards ako sa utak ko na dapat ganito. Yes. So, para pag hindi nag-fit sa ganito, iniisip ko agad, worth it ba para sa akin tong magstay sa relationship na to? Or baka yung hinahanap ko nandyan lang sa, alam mo yan, may ganun ako. Pero grabe, as in talagang baliktad na baliktad tayo. Kasi ikaw, kung may standards ka, if those Ikaw wala standards ka are... standards. Oo. Wow, sakit naman sa akin. Hindi. Hindi. Nung una, ano ka Okay. ba? Nag-level up ako sa'yo, syempre. Yan, ganyan. Happy birthday, Okay. Ice. Okay. Wait lang, nandun pala ako sa being left eh. Oo, hindi ko naman Leaving. tinatanong. Kaya siya masakit kasi akala mo, ikaw yung laging masama. 'Di ba? When you leave a relationship, you always feel that it's wrong, 'di ba? Because you're the one who's hurting that person. But actually, in the end, leaving can actually also be right because kahit you're honest enough to choose yourself. Yun yung parang nakikita kong difference na. So magkaiba lang yung level ng sakit. Mas earlier mararamdaman yung sakit ng leaving kesa yung being left. Yung being left, parang yung realization mo, mangyayari siya. Yun, na pareho lang siya. Magkaiba lang siya ng, hindi level eh. Kasi pag different levels, that iba-iba. means, kumbaga, iba lang siya ng muka. Diba? Pero bago pa lumalim yung kwentuhan natin, maglaro muna tayo. Yay! Love games! So, welcome to Shit Happens. Okay. Kunin mo na yan. Ayun ba yun? Hindi pa Hindi yan, pa. hindi pa yan. Okay, Joke lang, joke lang. We will be playing Who's More Likely To. At sa halip na ituro ang isa't isa, hahampasin namin ng ulan kung sino ang mas applicable sa sitwasyon. Pwede bang lobo na lang? May salamin ako eh. No. Pillow fight. Pillow fight. Wag pa ganun Hindi na. talaga. Sinisigaw mo. Wag pa ganun na. Ito na lang, para hindi masyadong masakit. Pwede sa ulo, pag sa mukha, kasi may salamin Love, ako. it's my birthday. Love! May salamin ako. Kung bahala. Grabe, talaga ginajudge mo agad na gano'n ako cruel. Hindi, magano kabigat yung kamay mo. Uy, biglang gumaan. Plastic. Okay. Who's more likely to become a detective after the breakup? Uy, hindi ako. Wala akong pake. Oo, bakit ako naging may pake? Hindi ba? Oo, sige. Anong problema mo? Ano? Anong ginawa ko? Ba't ka laki ng mata mo? Ba't ang laki ng mata mo? Patakamba ka! Hindi ko pa lang nabababa. Hindi ko pa lang nabababa. Siya, feeling ko. Okay, patunayan. Kailan ako nang investigate? It just happens to land on my lap. Oh, hindi ko in-investigate yun Alam mo to kasi, hindi mo kailangan talaga mag-investigate. May mga nakikita kang mga bagay-bagay that just reveals itself. Oh. May mga pa-amisyo siya sa kaibigan. Oh. Oh. Tapos pag kinonfront mo, huh? Hindi ko alam yan. And then, hoy, excuse me. Yung mga kaibigan ko close, nag-i-miss you talaga ako. Next. Tunoorin niyo yung isa pang episode. Who's more likely to ignore red flags? Hindi. I'm more likely to ignore. Hindi. Ano sabihin nun? Kita mo may mga red flags na go ka pa rin. Go. Like what? Self-explanatory naman siguro yung red flags, no? Yung natatakot ka na, kaya tinatago mo lahat ng mga panaksak sa bahay mo. Hindi ba red flag yun? Blood flag na nga yun. Actually, di ba tinanong mo lang sa akin yun kagabi? Oo. Kasi nanonood kami ng true crime about, ano yung topic? Yung mga battered women na parang, why is it so hard for them to report nga to the police na ganito yung nangyari sa kanila? Because most often than not, hindi sila pinaniniwalaan, hindi sila pinakikinggan. And para it becomes more dangerous for them once they finally decide to leave the relationship. Pero actually, during that act, hindi mo iniisip na hindi ka pakikinggan at hindi ka, I mean, if I knew that, all the more that, it will be a reason to not report ang framing ng mind mo when that happens. Because it happened to me, it happened to me that I was in an abusive relationship and it came to a point na it became very physical. And at that moment that it's happening, ang pinaka natatakot ka is
yung hiya. Unang-una, mga Pilipino tayo, di ba? Na parang, ano na lang sasabihin. Parang gusto mo pa rin i-protect yung pamilya mo. Na ayaw mo na may masabi na, oh, ito hinuli ng pulis dahil, di ba? Kasi it doesn't just affect that person eh. It affects the entire family. And of course, we have a child. So, mahirap yung ganon. So, and meron talaga akong ganong, awon ko kung complex yun or whatever na, I feel like I can still fix things. You know, yung sabi mo As parang, a savior? kasi alam ko yung kaya kong isakripisyo para maayos yung relationship. Like, hindi sa akin mahirap to prioritize other people. You know, para sa diba, it takes so much from you to like, you know, get out from bed or umalis ka dun sa space mo. Ako hindi. Natural siya sa akin. Second nature siya Nasa sa space akin. market eh. Marami. Diba? Okay. Okay. Who's more likely to rebound faster? Ito nasa relationship pa lang. Hinahalikan ng iba. Ako lang? Ako lang? Ha? Dinadala mo pa nga ako sa bahay nung kajowa mo? Ay, nag-rebound yan. Tatlo-tatlong bola mo? Hindi pa kami noon. Exactly. Hindi rin tayo noon. Oh, may jowa. Kami rebound mo, dalawa. Okay, kung hindi mo pa girlfriend, di ba? Hindi pa official, okay lang magkaroon ng tatlo. Eh, nakakatawa doon. May jowa ka nga. Ako na yung kabit, may isa ka pa. Oo nga pala. Oy, wala na kami noon. Oh, biglang wala na. Ano? Okay, next. Oy, wait lang. Sadali, explain mo sa kanila bakit ganun ka. Ano? As in, like he's a serial monogamist. Oh. Oh, that within the relationship, before, kumbaga, ewan ko, kung parang Naninigurado ako. naninigurado ka na within the relationship, hindi na siya masaya, di ba? Okay? Alam niya na, hindi siya masaya. Tapos biglang, uy, may nakita siyang eye candy na, okay, magkakaroon Kasi sila ng akala ko, attraction. nandito sa, kunyari, andito ako sa relationship na to. Tapos may nakita ako, may na-meet ako. Tapos, may sadyang landi nga ako, di ba? Feeling ko, pag nakita ko dito yung mga... Feeling mo talaga, pugi-pugi mo. Tinatanong mo. Alam mo yung parang, di ba, hindi siya lumalapit, di ba, may sadyang landi. Yung parang expected talaga yan na, pag talagang binigyan kita ng atensyon, bibigyan mo ako rin agad ng atensyon, ganun kalakas talaga yung feeling talaga ni Ai sa kagwapuhan niya. Hindi, confident lang ako. Oo. Because I know what I can give. Ay! Char. Pag may nakita akong qualities dito sa isa na parang feeling ko lacking dun sa isa, papabor na ako dun. Pero mapaalam ako. Unfair naman dun sa girl. Ba't sinabi ko bang fair? Oh, Mas- how do you tell the girl? It's not you, it's me. ikaw yung nanggaling yung very cliche Yeah, na very line na cliche. yun. Siguro the most na nagawa ko na cheating noon was I kissed someone else. And then I decided to tell this person that I kissed someone else. But at least you were honest. Yun naman I've eh. always Okay. been naman. Oo. Hindi ko never kong tinago to the point na nahuli ako with someone. Hindi ba? Nahuli ba ako? Oh, bakit may mga nagre-react dito? May mga ganun. Paalala mo ka, eh. nandun ka ba nun? Hindi, pinagdaanan din nila Pinag- yun. Iniisip ko kasi baka may kaibigan siyang naging ex ko eh. Kaya, talaga ba? So, ayan. Sa pagkakatanda ko, yun na lang, para may disclaimer. Sa pagkakatanda ko, every time naman na I'm starting something with another person, lagi ko sinasabi. Who's more likely to go back after breaking up? To go back? To go back. Hindi ako. Wala nga akong pinalikan, ikaw lang. Ganda na linya mo na yun ah. Pasok ka. Ikaw yun. Ha? Oh, ilang beses. Who's more likely to take longer to get over someone? Longer? Ay, Take hindi. longer to get over. Maikli lang ako. Ayun nga. Alam niyo yun, meron talaga akong ganong ugali na hindi ako quitter. So, for me, sometimes, that can be strength. But sometimes, it can also be a weakness. Kasi hindi mo kayang i-admit sa sarili mo na may mga mali na at kailangan mo na to put a stop to it. Actually, yung relationship ko before, parang gusto ko na mapagod na lang siya. Tapos, alam ko ayoko na. Alam ko talaga ayoko na. But, I waited until that person is the one breaking up with me para lang ma-justify ko na, oh, at least siya yung umalis sa relationship. 'Di ba? So, imagine niyo kung ganun yung naging ugali ninyo
gaano katagal? Paano kung 1 year niya pa ma-realize na gusto niya nang umalis? So you've suffered for a year when you know that you could have actually just be honest with yourself and tell this person it's not working anymore. And that takes experience and maturity. And I feel like right now, nandun na ako na I've learned so much from that. Pero grabe. Talagang before eyes, patagalan talaga. Like meron akong isa talaga. I mean, it's funny kasi parang, I cheated din naman pala. Like, ang dami ko rin naman pala mga ginawa. But it hindi took ka me rin 2 naman years to get kalinisan. over that guy, ha? Hindi ka rin naman kalinisan. Kaya nga. Oo. Pero, imagine mo, I romanticize the possibility of an amazing future with this person. Alam mo yung parang, naalagaan mo yung, wala na yung family niya, parang naging family ko na rin. Tapos, di ba, ang dami mo ganang memories. And then, yun yung ayaw mo ma-let go. Hindi lang yung person. Yung actually, Ako minsan siguro nga kasi yung hindi person ako kaya mo na ma-let sentimental go na eh. tao. Ha? Siguro nag-work sa akin, hindi ako sentimental na tao. Yung hindi ako yung ganyan, nang pamahal na ako, ganit. Hindi, para pag hindi ako masaya, ayoko na. Ayoko magsayang ng oras sa bagay, hindi ako masaya. Ba't ka ganun? Siguro, ganun ako eh. Pero hindi, minsan feeling ko ano mo lang din yun eh. Hindi, hindi. I am so, talaga with my time. Grabe yung binibigay ko na oras. I mean, yung worth ng time sa akin is grabe. Ngayon na lang. No. Sobrang into this person ako. Pero pag nakikita ko na parang konti pa lang pinapahita niya sa akin na mga things na or personality niya na lumabas sa parang hindi match sa personality ko or ugali na ayoko, na alam ko in the long run, hindi. Parang once ko nga lang ginawa yun eh. Yeah, but that's also not a good thing. Yeah. All the time. Because, hindi naman lahat ng bagay nagpe-present agad yung katotohanan sa'yo earlier on. Hindi, diba? wait lang, sandali. There are things that Tinanong takes mo ko eh. time. Tinanong mo ko. Oh, sige. Okay. Sige, happy birthday. Happy birthday. So, hindi, feeling ko, we all have these habits. And these habits are there because it's protecting us from things that can eventually hurt us. But like ako, with you, I mean, you're not perfect, Oo naman. right? But all the things na masasabi ng ibang tao na imperfections mo, I find it just normal quirks. Gets mo? So, I think, yung mga things na to na nagbabago yung pananaw ko, yung pagtanggap, yung pag-accept, it's because of the person. Because you are worth it. Gets mo? Worth ka na, okay, I have to adjust myself because, if I continue being like this, I might lose this person who's very worthy of, my, parang, the time that I can give, the love that I can give. So, it's not because of, it's really, I felt like I adjusted because it's you. Yeah, pero hindi lang dahil ako dapat. Kasi, Di ko ginawa ko sa iba. Di ba, jowa ko ngayon? Pero, self-awareness is also a way for you to reflect on ano ba yung mga naging mali mo rin sa mga relasyon mo before. So, okay, di ba? Meron kang isang, yun nga, sasabi mo that it became such a toxic relationship na, pero in the beginning, in your mind, alam mo, tama ka. Parang, ito yung pinagdaanan ko, ito ako doon. Kasi, yeah, like ngayon, I'm hearing this from you right now. But, sabi ko nga sa'yo it's not easy to be with you. Hindi siya, kumbaga, imaginein mo, guys, if you're with a person who's already an icon, di ba, he's known, kahit anong achievement mo sa buhay, you will just be Ice's girlfriend, Ice's wife. Kahit pa, because that's something that it's not easy to embrace. Kasi may mga times talaga, tao ka lang. Bakit? Kaya ako nandito, hinahanap niyo ng asawa ko, 'di ba? Yung ganon, 'di ba? And pinaparamdam sa iyo 'yun na hindi kasi nila sinasadya. It's just that ang kilala talaga nila si Ice. So imagine if you're with a person who's not, kasi ako, I would say that, I have my own accomplishments and I'm proud of it. Yeah. I'm proud of the person that I am. I'm proud of all the achievements that, pinaghirapan ko, and I am my own person. So, coming into this relationship, being that, first 2-3 years natin, 'di ba? Sobrang insecure ko pa rin. 'Di ba? It's just, fight about that. and you help, kumbaga, I ask you to help, to lift me up, 'di ba? Kasi parang, love, walang ibang
magpapasok sa akin sa relasyon or i-involve ako na, oy, asawa ko yan. Kasi pwede akong iniiwanan. Grabe talaga yung mga tipong may concert siya, may barricade. Ako yung nakasama doon sa labas ng barricade, nag-aantay talaga ako ng 3 oras. Tapos na siya nag-concert, na-realize niya, asan yung girlfriend ko? Ganon, di ba? So, that has been your other relationships. Ganon yung pinagdaanan Hindi nila. na sinasabi sa akin. Exactly. Kasi nga, yun nga, minsan may ugali kang nga talaga na Hindi, parang, pag sinabi mo sa akin, aayusin ko yun. Pero hindi mo sinasabi sa akin. paano kung hindi rin nila alam kung paano sabihin? Ayun Kasi lang. ikaw minsan hindi mo rin nakikita na, Hindi ko talaga makikita. akala mo yun. talaga before, parang, why is it so hard? Ang dali-dali ko ngang ang dali-dali ko Oo, ngang- akala ko talaga akong pinakamadaling jowa. Hindi talaga. Okay? Oo, Kita akala niyo ko naman, 'di ba? He has expectations. This is how things should be. Like yun nga parang pag meron siyang halimbawa, marami na siyang adjustment sa akin. Pero halimbawa, Oo, you alam ko can't yung get him mabaho out of mo pa. bed, for example. Uy, ikaw din. Uy, sa akin maasim lang ha. Yung sa'yo may something else. Pag di ako nag-adjust. Ano ba? Parang may naninirahan na. Happy birthday to you! Ano face mo, ah? Anyway. Alam mo, dinidistract mo ako para Hindi, no, hindi tell the natin story. mapag-usapan No, yung no, sinasabi tell ko the story. about him. Natutuwa lang ako sa laki na ng adjustments ko. Yes. And yung realization mo, well, sana ma-realize mo nga na, hindi yun nga parang, sometimes nakakalimutan mo talaga. Dahil nga, this is the way you are. This is how things should be. Ito yung dapat tanggapin mo yun about me. Ganun ba? No, I just need, kasi 'di ba, para sometimes, especially when you're going on about your day, normal day, like ako siguro yun nga, since I'm very introverted, like sometimes I forget talaga. So I just have to be reminded. Yes. Na parang siguro ang ano lang is, yun, kumbaga, there's no such thing as over-communication. If you feel like, Can you please say that again? There's no such thing as... as Oh my over-communication. God, you're under-communicating. You're not even communicating sometimes. But siguro it's by choice. Pero yun nga Kasi like, eh. sandali How is it lang. helping? Like by choice siya in the sense na like you, kunyari, nafe-feel mo na parang, shit, iniwan ako, shit, nasa labas ako ng barricade. Diba? Sasabihin mo sa akin, baka naman pwedeng isama mo ko sa loob ng barricade. Diba? Kasi yun yung gusto mong malaman ko. But siguro, kaya ako sinasabi na the things that I don't necessarily share, kasi nga, these are things that I am figuring out for myself. Not necessarily gusto kong malaman mo while I'm in the process of figuring it out. Yes. But like, pero sinasabi ko naman na. No, yeah. Love, you've grown so much. Buti naman akong ganun. Sobrang laki ng naging growth naming dalawa. Hindi lang siya. Alam mo yung mga, kumbaga, because we've created a safe space for each other, we're able to verbalize kung ano man yung mga bagay na we feel we need to work on. And it's still an ongoing thing. Like, up to now, we're still learning a lot about each other. And I diba? think that's the beauty of, having, being committed to one person ng matagal. Alam mo yan, really learning things. Not breaking up with a person. Yeah, yeah. Okay. But this Okay. person has to be worth the time and the effort. You are worth the time. You are. Okay. Grabe, game pa lang to. Para... Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ay, may isa pang tanong. Oh. Oh, Dalawa lang yung natanggap. kahit manalo, kahit ako yung hampasin doon sa pangalawa, Alam mo, talo ka pa rin. Hindi, kasi ako, I'm humble enough to accept yung mga Tigilan faults mo ko. ako. Una pa lang ako may red flag, nakikipaghiwalay ako. Okay. Eh di, good for you. Eh, oo. Ikaw nang perfect. Naman. O, game. Question. Who's more likely to need the last word? Ha? Oh, talaga? Hindi ako. Huwag kang plastic. Alam mo, ikaw yan. Ano? To ano? To need the last word. Oh, tinid- Bakit ako? Ano? Ha? Kasi, ikaw yun. Ano? Bakit To need need the last word. word? That's not true. Alam mo, minsan talaga, gusto kong gawin, magkaroon kami ng hidden cam sa bahay para lang makita niya yung mga bagay na dinedeny niya sa sarili niya.
Me the last word in a breakup? Yes. Oh, in a breakup! Ako nga iniiwanan eh. Ano ka ba? Pero panalo ka pa rin, girl. Oh, pero hindi ako last word. Kasi nga, I can't say the last word. Bakit? I can't say I'm done. I That's not can't! even the last word. Sinabi ko, I'm done. Tapos sabi niya, okay. O, yun yung last word. Ikaw yan. Okay, sorry. Siya talaga. Siya yung umaalis eh. 'Di ba? I'm done. 'Di ba? Ikaw yung mag-walk away sa relationship. I can't do that. I'm so, parang, I think yung mga Hindi ako last word. inalis sa- Last walk ako. Ito na nga lang. Ha? Literal ako. Tanggapin mo na yan. Talaga? Eh, paano ko tumakbo ka? Last run. Ayoko na. O, kita mo. Ito tayo nung naghiwalay tayo. Oh, ikaw. Sabi ko sa kanya, nasa UST kami, sinamahan ko siya mag-enroll. Tapos, and how old were we? 17? Magsa-17 ka na? So I was in UP. Tapos, andun pa tayo sa naglalakad tayo sa may parang quadrangle or something. Oo. Sabi ko, siguro, dito maraming mga girls na gonna throw themselves at you, no? Hindi yun. Siguro marami kang makikitang girls dito. Sabi mo, maybe. Oh, yeah. It will happen. It can happen. Oh. Di ba? Para sabihin sa'yo yun. Eh, busit ako sa'yo eh. Busit ako sa'yo. Pero ikaw yung may last word. Oo. Di umalis ako. Hindi ko masabi eh. Talaga? Okay, bye. Busit ako sa'yo nun eh. Dapat ka busit. Talaga, ulitin ko yung kwento ko na nakita kita. Na nasa kotse nung ano mo. Parang, alam mo, lagi mo ako sinasabihan na pag nagkakwento ako, parang nangyari lang kahapon. Ikaw yun ngayon. Talaga. Anyway. Affected ka pa rin ba? Eh, kasi ano eh. So, sino panalo? Si Liza? Happy birthday. Congratulations. Ako yung maraming traits. Okay. So, eto na. Parang kanina pa tayo nag-uusap eh. Okay? But how do you know when a relationship is already ending even if no one has said it out loud yet? If you're no longer present in the relationship. Oh, you feel it in the little Parang, things eh. ang dami. Okay, sige, ikaw. Bigay ka ng example. Magbigay ka ng talagang relationship mo as a case study of a relationship that you had to leave. Tama ba? The relationship is already ending. So, ikaw muna, nag-aalala ko ng Ako, I had to leave the house. Because, na siya, sobrang nasasaktan na talaga namin yung isa't isa, not just emotionally, but physically. And for me, it's endangering, other people that we love, na mahal namin. Ang laki na naman ng growth ko, pero talagang nung time na yon, I can't really tell this person na I'm done, ayoko na. Or sometimes you tell this person and ayaw. Di ba? Nangyari din sa inyo yun, di ba? Yung parang, ayoko na, pero hindi ka bibitawan nito no matter what. Kahit anong mangyari talaga, Diyos ko, kahit saan na kayo, gusto pa rin ayusin. And ikaw, feeling mo, beholden ka doon na, baka hindi ko lang din ginawa lahat or baka kailangan ko lang din mag-exert pa ng effort. And then, alam mo naman it's downhill from there, pero you're still gonna try. Pero you're just hurting each other more dahil tipping point siya. Tapos yung pag umuo ka doon, alam mo talaga na mas magiging masakit pa at magiging toxic pa yung relationship mo. Pero pumunta ka doon kasi natakot ka. Sabihin sa sarili mo na ayaw mo na. Na ikaw yung magsasabi nun na ayaw mo na. Okay. I feel that a relationship is already ending, at least on my end ha. Na wala na akong pakialam sa nararamdaman mo. Kasi nangyari sa akin yan before. May selos issue, umabot sa point na even in front of friends, like, she'd berate me in front of friends. And para sa akin, hindi ayoko yun eh. For me, that's very disrespectful. Because I will not do that. I will not do that. Kung mag-aaway tayo, sa loob tayo ng kwarto, sa loob tayo ng bahay, na tayo lang. Hindi para makita ng, hindi lang friends, co-workers. To the point na, patapusin ko na ako. Sige. To the point na, even people around me would tell me, uy, sabihin mo naman, huwag kayong mag-away sa harap. Ganun na siya. At that time, kahit feeling kong nadadehada ako, pinagtatanggol ko pa siya nun. Na hindi, ganun lang talaga. Okay lang kami. Okay?
Pero nung umabot dun sa isang instance na yon na inulit na naman niya to the point na scratch nga akong ganun. Doon ko, and sinabi ko finally na, ayoko na, parang before nandun ka na na-feel na, ay, ano maramdaman mo, wala na akong pakialam. Ayoko na. Sobrang baliktad talaga tayo. Ako baliktad naman. Nakaganon ka? Hindi, parang ako, alam ko na ayoko na or this relationship is bound to end when hindi ko na iniisip yung sarili ko. Natatakot na ako sa mga na may masabi ako na hindi maganda at magkukost sa'yo para magalit ka. Yun, para I'm so self-conscious about my own wants and needs. I feel like hindi ko siya pwedeng erase. Ang iniisip ko kung ano ba hindi ba kakasakit sa'yo. So malayo pa tayo maghiwalay. Bakit? Kasi pag galit ka talaga sinasabi mo yung nararamdaman Yes. mo. Oh, Yes, thank you. Yes. Yes! Hindi, totoo naman talaga. Okay, how do shared history, comfort, and even shame keep people from letting go? If you're in a relationship, especially yung mga long-term na, you're not just in a relationship with that person, you're in a relationship with a family, Yes. with the friends, Yes. especially friends, right? Talagang buo kayo eh. And actually, there's fear na kahit na hindi na yung tao yung iniisip mo, but everything else that relationship provided for you, you know, a sense of stability, a sense of security, a sense, you know, a feeling of being loved, not necessarily by the person, but from everybody else. Like, naku, hindi ko na siguro to may experience pag nagpunta ako sa ibang relationship, Di diba? lang love, You have kids. to start from scratch. Kids. I mean, we're not just talking about boyfriend, girlfriend, Yeah. girlfriend here. We're talking about like, and most often than not, di ba? You see a lot of couples, married couples, and they're still together, pero, putya, may kanya-kanya silang mga jowa. It's just they're staying because of the kids. Di ba? So, talagang, especially yun nga the longer, mas tumatagal lang ang relasyon, mas marami kayong na-accumulate ng mga shared things. Especially people, like Yeah, kids. yeah. It's harder. It's harder Yeah. for people to let go. Pero yun nga parang nakakasad din kasi 'di ba, parang akala natin porque hindi naghiwalay yung couple na yun because of the kids. Buo sila as a family. I don't think so. Because kids see that. Kids feel if you're unhappy. Yeah. And Yeah. sila rin mismo as kids, parang sila rin yung matutrauma. And makakarry nila yun. Diba? Do we really need one last conversation to move on? Ayun nga yung sinabi ko. Because yung mga napapanood natin sa mga pelikula, napapanood natin sa, you know, all of these romantic stories, that you need to have that one last conversation. You need to have the talk. You need to have closure. Pero what is closure nga ba, 'di ba? Closure is actually not for that other person eh. For It's you. actually for you. 'Di ba? Closure for you is when you're ready to accept. Yung halimbawa, okay, for example, cheating. How are you gonna heal from cheating? Or paano ka magkakaroon ng closure kung halimbawa nag-cheat sa'yo yung partner? Ano yung dapat na maging realization Subukan mo mo doon? gawin sa akin yun. I'm talking about another person. Okay. Masyado kang affected today. Birthday mo kasi. Di ko alam, honestly. Like, kasi nga, diba, that one time na nag-cheat sa akin yung first na girlfriend ko nga, tinanggap ko pa rin siya eh. And parang ready pa rin ako nun to, alam mo yan, sige, okay lang, game. As long as feeling mo, ako yung love mo, game, ilalabang kita kahit may laman na yung tiyan mo. May ganun akong ugali nun eh. Ako naman, for me, I think cheating, it's not really the breakup. It's actually the evidence that things are already not going well between the two of you. Because Sabi hindi nila, ka you naman... can't tempt a happy man. Oo, di ba? Kumbaga, meron na talagang unhappiness, meron na dissatisfaction, di ba? Kaya nag-lead siya into betrayal. So, kumbaga, once you get there, so when a person cheats and you know that you need to put closure to it, ang dapat na tanong natin sa sarili natin is, kailan ko makakaya na sabihin sa sarili ko na kaya kong piliin yung sarili ko?
'Di ba? Kasi when you try to close a relationship, you're choosing yourself. Yeah. And sometimes it's the hardest thing to choose ourselves and to be comfortable with that decision. Ay, teka lang. Naalala ko pala, nung mga time na nakikipaghiwalay ako nun, feeling ko hindi ko choose yung self ko. Feeling ko, choose ko yung isa na parang yung kapakanan niya kasi hindi ko na mabibigay lahat ng dapat ko may ibigay. Oo. Totoo naman Hindi, yun. pero siguro kaya mas madali siya for me na isipin na parang hindi dahil... Pwede yun. Hindi, That's pero yun nga, possible. parang hindi yung parang madamot ako. Kasi kung madamot ako, I'd keep the two. Pag ganun ako thinking. Pero dahil hindi ako madamot, I'll let you go para you can be free from me because I can't give you what you want anymore. Parang ang bilis mo talaga magsawa sa relationship, Mabilis na lang no? ako masawa. Nakailang girlfriend ka na ba? Pareho lang tayo. Mas marami ka. Okay, ilan sa'yo? Hindi ko na matandaan. Nagbilangan na tayo dati. Ano yung pinaka-petty mong breakup? Over what thing? I mean, I'm just making fun of the whole paa thing, but you know, what is... Hindi siya dahil, hindi ako nakipag-break dahil doon. Ano? Pero parang, isa siya sa mga factors bakit ako tumingin sa iba. O ano? Hindi baka makancel ako nito. Okay. Sige, Gently. Teka, baka... Hindi, kasi kapag Past na naman yun. Kasi pag nakatayo siya, para siyang mahuhulog paharap. Kasi malaking boob siya pero wala siyang puwet. Physical. Oh, sometimes, di ba? We break Sabi up mo, with people. pinaka-petty eh. Oo nga, petty naman. Oh, petty talaga. Petty talaga. So, Hindi bakit kasi- ganun ang dami nagkakagusto kay Betty Boop? Hindi kasi si Betty Boop, pati puwet malaki. Ito talaga, para siyang pag nakatayo, parang gaganon. Yung parang, sorry eh. Paano mo nalaman? Paano ko nalaman? Siya pa nakikita ko. How? Ano itsura ng taong ganun? Parang mahuhulog, paharap. Every time? Like talagang pag tinanong mo siya, parang malalaglag talaga siya. Hindi. Hindi. It's Oh, just sabi my, lang. my imagination. I mean, hindi naman siya nahuhulog paharap. Okay? Huwag kang literal. Kasi sabi ko lang, yung parang... Ano, I have to break up with you kasi baka ma-injure ka na. Hindi. Parang in my head lang, parang sobrang hindi, for me, parang hindi proportion na, sorry na guys, okay, ilang taon lang ako nito. Oh, okay, may character growth development ako, may naman character siya. development ako. So, parang ganun lang, sobrang hindi proportion ng katawan niya na, tayo na, parang proportion ng katawan ko. Oh, ang tangkad mo kasi. Oo, grabe, di ba? Pero Ang yun nga, perfect mo eh. Parang, hindi kasi ako mahilig sa malaking boobs. To begin with. Okay. Sakto yung iyo, yours is perfect. Yes. Tingin So, nga. mas gusto ko yung may puwet. Mas preferred ko yung puwet. Pero, dali ayoko naman ng puro puwet Please lang. clarify that. My God. Ayoko naman ng puro puwet lang, pero wala ring dibdib. So, dapat talaga proportional. Para sa akin, kung gaano kalaki yung harap, siyang laki ng likod. Para sa akin. Ano i-measure mo yun? Hindi naman, pero makikita mo naman pag nakapantalo, nakikita ko naman eh. So that is physical attraction. Okay. I think we're all entitled to that. So, ang nangyari kasi, yung kanya, malaki yung harap, di ba? Pero yung likod, pader. So, parang feeling ko talaga, yung parang nakikita ko, parang gaganon talaga. Worried ako. How did you break up? Just Ay, hindi. because of Hindi. that? No. Sabi ko, it didn't What break did up. you It say? was one of the things na parang that lessened my attraction to her. But that wasn't the cause of the breakup. Parang laging ang cause ng breakup is me Kissing someone else. not kissing, like talking to someone else na, like starting something with someone else. But what? Pero kumbaga, ito yung mga factors that led me to, Alam mo, parang sobrang mau- curious ako sa mga reasons ng breakups mo. Kasi parang, you know, hindi siya reason, ayusin mo yung inaano mo. Hindi siya reason ng breakup ko. Factors that led. One of the factors. okay, one of the factors that led. Pero ano talaga yung ayaw mo sa kanya? Okay, tanggalin mo yung physical. Kasi grabe ako yung mga relationship ko, yung mga tipo, nakipaghiwalay ako kasi parang, sabi ng kapatid ko, ano ka ba? Para ka may Tamagotchi.
Diba? I just aged myself. Hindi ko alam kung alam niyo yung Tamagotchi. Ito yung No, hindi Tamagotchi. namin alam yan. This is a toy na you buy. Tapos, pinapakain mo yan. Pag Sandali, alas 12. ayusin mo yung toy. Ha? Toy. Tamagotchi. Ayusin mo yung ang konteksto ng toy sa show na to, ah. Ah, Kasi okay. pinapakain mo yung toy, pwede rin eh. Well, the other day, joke lang. Okay, toy, ano siya? Laruan talaga. Oh, It's a gadget, ah. totoong laruan. Parang sa mga Game & Watch, ganun. Grabe, I just aged myself because of what I'm saying. But, Tamagotchi. So, laruan siya na parang meron kang, ewan ko, dinosaur, ewan ko kung ano yung, may pinapalaki kang hayop sa loob ng gadget na to. And itong gadget na to, mag-a-alarm yan pag kailangan mong pakainin yun. O kaya, nagpo-poop siya. Tapos minsan sad. So, kailangan mo siyang laruin para pasayahin. So, it's like a real pet. Okay? It's like a real pet that you take care of. So, sabi ng kapatid ko sa akin, yung relasyon mo na yan, kasi ito sa long-distance relationship. Sabi niya, para naman yung Tamagotchi. 'Di ba? Inalagaan mo, pag umiiyak, you make this person feel. But in the end, it's just imaginary. It's a make-believe, 'di ba? Ikaw yung naglagay ng reality para mapatotoo mong totoo siyang hayop, 'di ba, na pinapakain mo. And imagine, I was in that relationship for a year and a half. Paggol! Yes, na hindi ko talaga siya nakita in person. 'Di ba? Hindi mo nakita in person. Akala ko naman nakita kayo. Nakita na kami, siguro like way after, siguro parang mga like 5 years after. In Nasaan first siya? time. Nasa US. Ah. So imagine mo yun na parang umiiyak ka, nag-break kayo, yun talaga, totoo tong relasyon na to. Totoo siya sa akin. Tapos talagang may plans na ako pumunta sa States. Weird, talaga. Sa email lang talaga, yung kapatid ko sabi na sa akin, ano? Umikot na yung buhay mo sa Tamagotchi. Yun siya. Hindi mo nare-realize. Parang kang nag-i-imagine ng tao, hindi naman totoo. So yun, ganun yung mga klaseng relationships na meron ko. Si Ice, very, very Hindi mga choices mo. Pero hindi yun yung rason. Okay. Is it possible to learn from heartbreak without becoming bitter? I think the only way for you to not be bitter is by learning something from it. I think you have to. You have to what? You have to learn. Yeah. Kasi feeling ko kaya nagiging bitter continuously ang isang tao is because never siyang nakarating sa learning from the experience. Na siya rin may acceptance sa mga kasalanan din na meron siya. I feel like becoming bitter is very human. 'Di ba? Kasi sinaktan ka eh. So, 'di ba meron nga silang sinasabi 5 stages of grief, 'di ba? And whether you like it or not, you really go through that. I really believe na kahit na hindi siya pare-pareho ng length ng panahon, 'di ba? Denial, anger, bargaining, ano pa? Something. So, you go through that, 'di ba? Denial, di mo matanggap na, maghihiwalay tayo, sino may problema sa atin? Ikaw 'yan, 'di ba? In denial. Bargaining, 'di ba? You're trying to make things, hindi, kaya pa 'to, 'di ba? Anger, magagalit ka sa tao, 'di ba? Pagkatapos nun, may next eh. Kalimutan ko. Okay. So anyway, may dalawa pa. Oh, sige. Okay. So, before you reach that, so bitterness is nandun siya. Oo, nasa anger. 'Di ba? So, I think kailangan mong like ikaw, pag ikaw ang nakikipaghiwalay sa'yo, do you become bitter? mo siya. Madadaanan mo siya, pero huwag kang magstay. Di ba? So, I think, like what Lisa said, normal siyang dadaanan mo eh. Pero if you stay in that bitterness, then that's, I think, ikaw yung kawawa na doon. Di ba? Kawawa ka na doon. Ikaw, meron ka bang relationship na bitter ka pa rin hanggang ngayon? Hanggang ngayon? Wala. Parang wala. Bakit? Paano ka nakalabas dun sa bitterness? Kasi ako yung, it's important that I chose to leave that relationship eh.
Kasi, like what I said, para hindi ako maging bitter, kailangan... Ang hirap sa'yo kasi hindi ka iniiwanan. So, kuha na lang ako ng ibang kasama mong host dito. Di ba? Mas madali ka maging bitter pag ikaw yung iniwan eh. Di ba? Pag ikaw kasi nang iwan, kapal naman ang mukha mo, ikaw na nang iwan, ka maging bitter. Di ba? Pero pag ikaw yung iniwanan, ikaw yung magiging bitter. Especially kung at that time, hindi mo pa nare-recognize kung ano yung mali mo. Di ba? When you are the one being left, you're still wondering eh, why? Anong mali ko? Anong hindi ko ginawa? Yeah, Bakit hindi mo sa akin sinabi? 'Di ba? Umalis ka na lang. Like for example, yung mga iniwanan mo. Wow! Hindi talaga, love. Gusto mo, phone in question, tawagan natin sila. No. Yung mga iniwanan mo, Oh. you just made a decision. Oh. 'Di ba? But sometimes, those decisions na ginawa mo, it might be because of the pettiness of it, it might be deep or anything. But because you already decided that you're going to leave the relationship. Meanwhile, this person na iniwanan mo, the one being left, mali ba na malaki yung boobs ko? 'Di ba? Kakulangan ba sa pagkatao ko na maiwanan ako ng partner ko? Hindi lang nga malaki- yun yung No, rason! I'm just saying. And I know that that's not just the only reason, but it could be. I'm make a hypothetical situation. Di ba? Na, for whatever reason, o sabi mo, reason mo is, ano ba? O ano pang isang reason mo na hindi petty? Nakalimutan ko na. Pinalintak sa akin. Pero mabait siya. Siguro na-bore ako sa relationship. O, ba yun, nabore ka. Siguro nalunod ako. Di ba? So parang, okay, did you ever express to this person that you're getting bored in the relationship? Nalunod ako. Nalulod ka sa boredom? Sa boobs. Actually, mas valid yan. Hindi ko makaya. Hindi ko makaya. may safety issue na siya eh. Tsaka, maliit ka. Oh, nalunod ka, hindi mo kinaya. Diba? Hindi ko na kaya. Alam mo, mas maiintindihan ka pa ng girl kaysa bigla kang umalis na hindi mo niya alam kung bakit. Siguro. Alam mo yun? So, my point lang is... I think siguro at that time, I was very young. And talagang yun yung phase ko sa life na I was really like, I was so malandi. Oh my God. Yeah, like, I like jumping from one relationship to the other. Like, oh my God. Yeah. Hindi, tsaka talaga, I mean, it's nice. I mean, alam mo, maraming mga bagay talaga na nadidiscover ko lang din namin sa isa't isa dito sa talk sheets. And actually, pagdating namin sa bahay, like, I'm going to process that. Like, I'm going to ask him things. Kasi parang, di ko pa alam yun about you, ah. And I want to understand it. Diba? Kasi yun talaga, parang, ang takeaway ko dito ngayon ay, sa breakups, ikaw talaga yung nang-iwan. No, I mean, And for reasons that are varying, mababaw, malalim, you know. And for the people being left, kaya kami nagsistay sa relationship. Kasi may mga hindi kayo sinasabi sa amin na, sana baka pag sinabi mo, maayos pa natin to. Diba? Yan yung mga nira-rationalize mo sa sarili mo, na-justify mo. I mean, of course, meron din yung talagang, it's the end. Why? Hindi ko lang siya matanggap. Pero marami rin yung ganyan na parang, paano kung napag-usapan natin na boobs lang pala yung problema? Mga ganun. Or napag-usapan natin na nabubore ka lang. Let's do an activity. You could have, I mean, Yeah, I of know. course I'm happy that you didn't address it because now we're together. Hindi, but there could have been relationships that could have been a lot totoo better naman. for you. And not just that, like, if everyone hindi kayo magkatulad, I could have, you know, I was probably an ass. You know, I'm sorry. Yeah, you were. So siguro, kaya siguro, like, Ikaw yung mga relationships ko na kaya siguro, okay, sandali, to answer your that's why siguro, like, those exes that I am friends with, siguro, for me, kaya I remain friends with some of the exes, kasi, feeling ko, they've forgiven me. They still see me as a friend. And siguro, I treasure that. Because in the long run, what they will appreciate from you is your honesty. Your honesty and your na parang your bravery to end it when it needed to end. And yun nga, ma-realize nila na parang, hindi naman talaga din magtatagal yun kung ganun. Kasi kung ganun nararamdaman ni Ice, ba't ko papipilitin? Diba?
So ngayon naman, tama na sa atin, di ba? Let's do this spotlight naman sa mga talk sheeters natin nandito. So this is Talk Sheeter Confessions. Yay! And ngayon, I think parang live ang ating mga confessions dahil manggagaling to sa ating mga Tayo magbabasa pa rin. audience. Tama. Oo. Question. Paano malalaman kung love pa ba or attachment na lang before breakup? Sino yung tanong nito? Ano yung tanong? Anong name mo? Abby. Abby. Paano malalaman kung love pa ba or attachment na lang ang breakup? That's a very good question. Kung love pa ba or attachment na lang? Okay. Okay. So, I'll just, ano na lang from my experience. Same person, ay, hindi si Miss Boobs, but the other one. Same person na, kwento ko, na feeling ko, kasi hiwalay na kami noon na parang sinabi ko na, ayoko na. But it was friends who parang told us na, please, ayusin niyo pa, ganyan. So I decided that, okay, sige, I'll try it out. Pero that was just 1 week. And yung 1 week na yun, I felt like it was just because may attachment, because of shared history, shared ganyan, shared whatever. Pero I knew already in my whole body na wala na to. So, ayun, I don't know if that answers your question, but siguro iba-iba sa tao, like may ibang tao na sa utak nila, na-feel nila, ako talaga, matagal na siya nangyari sa utak ko, but when I felt it physically, that's when I started, attachment na lang kaya ako nagsistay. Ako, malalaman mo na it's no longer love when you're just, kumbaga, yung mga happiness na nakikita mo at nahahanap mo, na ine-expect mo sa relationship, ito yung mga could be. Yung mga, kung ganito kami, then ito pa, meron pa yung love sa amin. Imagine na yung, parang you're holding on to things that you used to have before. Kaya, ino-hope mo na parang maging ganun pa rin siya. Pero hindi mo na talaga siya na-experience. You know that you're just, you're waiting and waiting and waiting hanggang sa mabalik yung ganong love na meron kayo. I think that's attachment na lang. You're just attached to the memory that you had before, that you once were. You're attached to a future that you imagine with this person. Pero in reality, you don't share that anymore. Pero kung love, you don't need to imagine. You don't need to foresee, to cling on to a future na dapat na when you cling on to that future, it's because you're experiencing it at the moment. Pero kung hindi mo na siya na-experience at the moment, and parang iniisip mo na lang na, pero di ba, kung halimbawa magtagal pa kami, pwedeng ganito yung mangyari, pwedeng ganyan yung mangyari, pwedeng ganito, then attachment na lang siya. Yeah, that And makes sense. I think ang iniintay na lang nun sa inyo is for that reality to catch up with you. You know, what it's waiting for you. Kasi at the end of the day, I really believe na tayo lang ang makakapag-decide when we are ready to let go. 'Di ba? Ang daming magsasabi sa inyo na parang, kahit nga sinabi mo na dun sa tao na I'm letting you go. Ikaw sa sarili mo, you still have your own process. You will go through your own grieving process for you to say to yourself na, okay, tapos na. Tapos na ako na, kaya ko nang aminin sa sarili ko na hindi talaga ako yung tao para sa taong to. Kasi, na-embrace mo na yung realidad na yun. How can you handle a long-term relationship without a formal breakup? Do you just let it go? Or find time to talk to the other person? Because the two of you aren't talking anymore. So parang parang na-ghost? Diba? They are in a long-term relationship, pero walang formal breakup. So walang closure. Walang, okay, tapos na to. Walang ganon. Tama ba? So pag ganon ba, do you just let it go? Or find time to talk to the other person? Because the two Pero of paano you... na nalalaman na hiwalay na sila? Kung hindi sila nag-usap? Paano?
Okay. The sooner you realize that the act itself of no longer talking and your partner not having Yeah. the strength to tell you that it's over is, for me, yun yung parang need mong marating. Actually, it's You- like, it's it's actually telling it- it's hindi lang siya verbalized, but it's letting go, diba? it's actually telling you that your partner, kasi 'di ba parang again, babalik ako sa sinabi ko kanina, 'di ba, respecting the other person's time, effort and everything. And when kaya nga sinasabi nila important yung pakikipag-usap kasi it's like really telling that person na wala na tayo. Pero sometimes actions speak louder than words, and that action na bigla kang boom, hindi tayo nag-uusap, wala akong pakialam sa nararamdaman mo. I'm living my life. I don't care what you do with yours. For me, that says more than actually telling you na wala na tayo Pero mahirap yun. Mas mahirap. Oo naman. I'm not saying it's easy, but it's harder. It's harder for you because, syempre, kumbaga sanay tayo na merong words of finality And without hearing those words na ayoko na, let's move forward, let's move on, separately. Syempre, I think it's human nature that, aasa tayo. Siguro, may mga times na kailangan mo lang talagang, na not everyone will give you that closure that you need. Okay, I totally agree with you. But Parang hindi. I'd like to raise, I'd like to raise something that kami ni Ice mismo, hindi kami nagkaroon ng closure eh. Diba? It wasn't a long-term relationship. We weren't really officially together, but we didn't have that closure. And actually, the not having that closure became an opportunity for me to reach out and formalize that closure. And that closure didn't end up as closure. It ended up as an opening for, a relationship pala na alam nating, at that time, hindi lang talaga tayo handa. Pero ngayon, parang mas naging handa tayo. So, di ba? Kanta ka eh. Di pa tayo handa. Kala kakanta ka na. Anyway. Hindi, pero di ba? Yeah. So parang, okay, this is probably a very isolated situation, pero nung hindi tayo nagka-closure nun, gamitin mo example yon. Hindi. Gusto ko malaman, gano'n nakatagal yung Hindi niyo pag-uusap. hindi niyo pag-uusap? Siguro I tried to wait for years. 4? Years. Oh my God. Pero buhay pa naman siya. Sorry, that was Hindi that kasi was a ang very hirap serious naman. question. Kasi, Yeah. kasi baka naghihintay ka, tapos pala, ano na pa. Siguro I tried for a year and a half to communicate. Kasi may babi bata eh. Then, minsan tumatawag, minsan kaya lang yung mga promises sa bata, hindi na natutupad. So, sabi ko, ikaw naman yun. Yes. And I think that's going to be the bravest and most mature thing that Yeah. you're going to go to for yourself. Because you keep on choosing the relationship. You keep on choosing, your partner. But once that you find yourself na parang ready ka to choose yourself, it's going to be the most liberating thing. Because yun nga, 'di ba? Para siyang yung ang hirap niyang marating, ang hirap nun i-verbalize at sabihin talaga sa sarili mo na, okay. Kasi parang tinatanggap mo talaga na hindi ikaw para sa taong to eh. But once you've accepted sa sarili mo na hindi ka para sa taong to, hindi dahil mali ka para sa kanya, pero mas tama ka para sa iba, then that for me is a start of a better pathway for love. Pero kasi yung sa atin nun, sa amin 13 years, di ba? Parang wala talagang closure Oo, yun eh. Wala talaga. Pero siguro kasi, like, iba naman nun. I mean, there's a kid involved. And that's, di ba? For me, that's already being neglectful of responsibilities. yes. And that's a totally different issue. And there are opportunities to actually Yeah. close it. Yeah. 'Di ba? Sa atin kasi, we didn't have the opportunity to close it. Parang Wala, it just happened. Parang ano siya. Alam niya sa sarili ko that I will never admit, and that the real reason kung ba't wala kaming closure is because I couldn't even confront the fact that kung may gusto ko sa kanya, ibig sabihin lesbian ako. I was 18 at that time. And in 1999,
ang hirap, ang hirap tanggapin na, my God, may feelings ako sa taong to. So, babalik siya sa'yo eh. So lesbian ka ba? And yung feelings ko for him, ready akong tanggapin. Pero yung babalik sa akin na, pero Questions. itong magiging pagkatao mo, pag dahil ito yung choice mo, that was the one question that I didn't have any answer. And that was the one thing I can't close within myself. Yeah, so, So- kumbaga, our situation is very much different from theirs. Yeah. Diba? So, yun nga parang, siguro, iba rin yung sitwasyon if it's just you, diba? Walang bagets involved. But now that there is that, I think that is more than just letting go. But kasi there's neglect feeling ko on his end. So, parang, maybe, And sa kanya rin, yun nga, I think very mature talaga na pag magiging perspective natin about love and relationship and breaking up and closure, to find the strength to close when we need to find the strength to quit when we need to quit, when you need to quit. Kasi, and to see that as strength and, not because as ano weakness. for me, a relationship is a relationship when you both choose each other. When it's just you choosing and the other person is not reciprocating that at all in any way, then I think that's the time when you tell yourself na, I think I'm done with this. Oo, di ba? I'm choosing you, you're not choosing me, I'm choosing myself. So choose yourself. Yes. We're here. Choose yourself and your baby. Yes. Alright, so ito, para sa ating lahat, pag nilay-nilayan natin, di ba? I'm sure lahat tayo na nandito, umabot sa point na we had to break up with other people. So how do you leave without turning love into regret? Kasi may iba, I'm sure, after a very bad breakup, they get traumatized, they feel like, ayoko na, I don't wanna love anymore. What is this relationship teaching me? Kaya siguro kahit nga yung, I have been in a lot of abusive relationships, I've found forgiveness. Kasi, and hindi siya yung parang, okay, battered wife syndrome, or kung ano man siya. Kasi for me, I was in that relationship because it was a toxic relationship, diba? Pero toxicity is a two-way thing eh. Yung sometimes akala natin, okay, yung toxic yung kabilang tao lang. Dahil ikaw tahimik ka naman. Yun, isa yan sa mga na-crack namin ni Ice na yung silence mo, it can also be a sign of toxicity because you're not expressing what you feel towards this person. And if a person is used to expecting something that's concrete and real para maayos niyo yung relasyon tapos hindi mo binibigay yun sa kanya, you're frustrating that other person. So, it becomes a cycle na pinagdadaanan ninyo. And ako, I was able to look back and accept that about myself na imagine mo pag nag-aaway kami noon, talagang yun ba, gusto niyang ng sagot. Parang answer me, blah 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 blah. Saka tingin lang ako sa kanya. Sige, magsalita ka pa. So in my mind, parang you're provoking that person. It doesn't give them the right at all to hurt you physically or to hurt you verbally. But it's mature when you realize na meron ka ring ambag para ma-provoke yung taong yon to do that to you. Hindi niya dapat ginawa yon, pero you could have said something. You could have pacified that at the very. And for me, that's when breaking up for me will no longer turn into a regret. Kasi alam ko na yung bawat relasyon na yon, hindi naman pag nakipaghiwalay ka sa tao, nawawala yung love eh. 'Di ba? At hindi ibig Meron pa? Hindi! Hindi, kumbaga, hindi, pag nakipag-break ka sa tao, hindi ibig sabihin na wala yung love na pinagsamahan ninyo. Nandun yun, you shared that. Pa. So, ikaw? Ano? Wala akong pake sa kanila. Grabe ka talaga. Alam mo, hindi ka Joke lang. boyfriend ko dati kapag Nagbibiro lang ako. relationship. Hindi biro lang. Hello? Napaka-dominating ng personality mo. Nagbibiro lang ako. Ikaw nga sabi sa akin, huwag sila message. Char. Alam mo, sasabi na, ako yung alpha sa relationship na to. Siguro ngayon na lang yun. Gusto ko sa'yo. Ayoko na sa'yo. Ganun lang kadali. Mas maikli lang ang buhay. But if there's one thing that we can all agree on, it's that breakups are never easy. But they're also not always the end of everything. Sometimes it's the end of a relationship, but the beginning of clarity and growth. Whether you're the one who left or the one who was left, your feelings are valid.
walang maling paraan to grieve, and walang timeline kung kailan ka dapat okay na. Oo, 5:30 dapat okay na ako. Hindi ganun, hindi ganun. O, Tuesday 5:30 Alam mo, may kaibigan ako ganon. Because she's so used to routine and schedule, and that's her way to cope. As in, bibigyan niya talaga yung sarili niya ng 1 linggo. Okay na ako pagkatapos ng 1 Well, week. I mean, at the end of the day, you do you. Oo, Diba? oo. So, kasi what matters is, diba, you don't stay stuck. Yun ang importante. Kahit mabagal ang pag-usad, ang importante ay umuusad. Okay? So, yun ang importante doon. Thank you so much. Thank you so much, Talk yung lahat, Sheeters guys. nandito. Thank you for being joining here. us sa Talk Sheets. And don't forget to like, follow, and subscribe to our YouTube channel. Our podcast is also available on Spotify, so please make sure to follow us there and leave a comment or message kung may mga gusto kayong topic na gusto nyong pag-usapan namin sa mga susunod na episodes pa. And if you want to continue the conversation with us, we also have a Facebook community group. Ayan, we're launching it today on my birthday. Join our Talk Sheets community where we can all share stories, thoughts, and talk beyond the episodes. Yay, exciting yan. This is Talk Sheets with Ice, And Liza. where we strip down and bury it all under the covers. So don't hold back, just talk Talk sheets. Yay, happy birthday! Mwah.